Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas, nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon. Ang ibahagi, ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, higit 7 bilyong pisong cash assistance na ipamahagi ng DSWD sa higit 1 milyong PUV driver sa bansa. Quezon City LGU may alok na trabaho para sa mga senior citizen. 19.25 million pesos grants para sa tourism startup projects ng mga estudyante ipinamahagi ng Department of Tourism. Manggang Guimaras, maaari ng direktang ipadala sa mga consumer ayon sa PhilPost. Pilipinas, nasungkit ang 2 ginto sa Grand Karate Worlds Finale. At 5 pambato ng Pilipinas sa MGI All-Stars nagpakitang gilas sa opening ceremony. Sa ating unang The Better News ngayong araw, para po ito sa mga senior citizen na taga Quezon City dahil nagbukas ng oportunidad ang lokal na pamahalaan para sa mga lolo at lola na nais pang magtrabaho. Layunin nito na isulong ang pagiging inklusibo sa trabaho at pagkilala na rin sa kakayanan pa ng mga senior. Ang buong detalye sa report na ito. Nagbukas ang Quezon City Government ng employment opportunities para sa may 100 senior citizens sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang pribadong sektor. Kasunod ito na paglagda ng kasunduan ng Quezon City LGU sa Golden Arches Development Corporation o McDonald Philippines, kasama ang QC Public Employment Service Office o PESO at ang Department of Labor and Employment o DOLE. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng trabaho ang naturang fast food company sa mga kwalipikadong senior citizens na i-assign sa 50 McDonald's stores sa lungsod. Ito ang magbibigay daan sa kanila para kumita at manatiling aktibo sa pagtatrabaho. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, isinusulong ng programa ang inklusibong trabaho sa pamamagitan ng pagkilala na ang mga senior citizen ay patuloy na nagtataglay ng skills, capability at experience na kailangan sa trabaho sa kabila ng kanilang edad. Ang mga lolo at lola na gustong mag-apply ay kinakailangan lang na makipag-ugnayan lamang sa PESO office at pwedeng bisitahin ang Facebook page ng QC Government sa iba pang impormasyon na kailangan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 7 bilyong pisong cash relief assistance na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mahigit 1.4 milyong PUV drivers sa buong bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokeswoman Irene Dumlao, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang special payouts para sa mga jeepney at tricycle driver sa labas ng National Capital Region, gayon din sa mga driver ng TNVS, motor taxis at service delivery sa Metro Manila. Git ni Dumlao, ang naturang cash relief assistance ay bahagi ng mga ginagawang intervention ng pamahalaan sa ilalim ng Uplift Framework para sa mga sektor na pinaka-apektado ng epekto ng krisis sa Middle East. Cravings nyo ba ngayong tanghali ang sikat na mangga ng Guimaras? Isatisfy ang cravings kahit ikaw ay taga Metro Manila sa tulong ng inulunsad na delivery service ng Philippine Postal Corporation. Kasabay kasi ng Manggaan Festival, inanunsyo na maaari ng maka-order ng Guimaras Mangoes na ide-deliver mismo direkta sa inyong tahanan. Kung paano yan, alamin sa report ni Dustin Bayog. Naglunsad ang special delivery service ng Philippine Postal Corporation o PhilPost para sa mga nais makabili ng mangga ng Guimaras kahit ikaw ay nasa Metro Manila at Metro Cebu. Ito ay bahagi ng kanilang inisyatiba kasabay ng Manggaan Festival 2026 na ginugunita noong May 15 hanggang May 24. Sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry o DTI at Guimaras Mango Growers and Producers Development Cooperative, layo ng proyekto na mapalakas ang produksyon ng mga lokal na produkto sa bansa habang inilalapit sa lokal na merkado.
Para sa mga nais mag-order, magtungo lamang sa website na ito kung saan nilalagay lamang ang detalye ng inyong order at magbabayad gamit ang QR code. Kailangang i-upload ang screenshot ng kanilang resibo para sa pag-confirm ng order. Aabot sa 5 kilo ang maaaring mabili kung saan ang mga nasa Metro Manila ay maaaring makabili sa halaga 1,600 pesos. Habang ang mga nais umorder naman mula sa Metro Cebu ay halaga 1,500 pesos naman ang babayaran. Samantala siniguro naman ng PhilPost na nasa magandang kalidad ang mga mangga upang ihatid sa inyong mga tahanan mula 3 hanggang 7 araw. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 3 paaralan sa Pilipinas ang nakatanggap ng tig 5 milyong pisong grant mula sa Department of Tourism at Commission on Higher Education para sa kanilang startup projects. Yan ay sa ilalim ng flagship program ng Tourism Startup Challenge na layong hikayatin ang mga estudyanteng bumuo ng mga proyekto at programang nakahanay sa National Tourism Development Plan ng pamahalaan. Ang mga eskwelahang nakatanggap ng naturang grant sa The Better News Report ni Mili Borja. Nagkaloob ang Department of Tourism o DOT ng kabuuang 19.25 million pesos na halaga ng grants para sa mga tourism startup project ng iba't ibang paaralan sa bansa sa ilalim ng flagship program nitong Tourism Startup Challenge. Ang TSC ay joint initiative ng Department of Tourism at Commission on Higher Education na layong hikayatin ng mga college student na bumuo ng mga proyekto at programang nakahanay sa National Tourism Development Plan ng pamahalaan. Sa ginanap na awarding ceremony sa Quezon City, 3 paaralan ang itinanghal na national winners at tumanggap ng tig 5 million pesos grant. Kabilang dito ang Naga College Foundation Incorporated para sa proposed project nitong Go There, Siquijor State College para sa Sikiscan, isang smart destination management system para sa sustainable tourism sa Siquijor, at Ateneo de Davao University para sa Kuyog, isang mobile application na makatutulong sa mga turista sa pag-book ng local tour guides. Ayon kay DOT Undersecretary Verna Buensuceso, mahalagang hakbang ito upang mas mapalakas ang partisipasyon ng kabataan sa tourism industry. Bukod sa national winners, nagkaloob din ng DOT ng tig 250,000 pesos grant sa mga shortlisted proposal mula sa iba't ibang rehiyon. Noong nakaraang taon, binuksan ng DOT ang aplikasyon para sa TSC kung saan hinikayat ang mga grupo ng 3rd at 4th year college students mula sa iba't ibang kurso na magsumite ng kanilang tourism-related proposals. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng kampanya ng laban sa maagang pagbubuntis at mga karahasan laban sa mga kababaihan, kapansin-pansin naman ang gumagandang pagtanggap dito ng mga pamilyang Pinoy noong nagdaang taon. Yan ay batay sa datos ng non-profit organization na Save the Children Philippines. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Patuloy na tumataas ang kamalayan ng pamilyang Pinoy sa mga kampanya laban sa issue ng maagang pagbubuntis, maagang pagpapakasal at gender-based violence. Ito ang lumabas sa 2025 follow-up study ng Save the Children Philippines sa kanilang Power Up Girls program sa Caloocan, Malabon at Navotas, kung saan tinututukan ang pinakamahalagang haligi ng isang maayos na relasyon, ang respeto at komunikasyon sa loob ng pamilya. Dito ay binabalik ang inklusibo at safe space sa bawat pamilya habang ipinaparamdam sa mga kabataan na may boses sila sa mga issue na may kinalaman din sa kanila. Ginagawa mga ito sa tulong ng trainings, community learning sessions at home visitations. Sa 1,770 study samples, umakyat sa higit 73% ang attitude ng pamilya ni Juan sa programa kumpara sa 69% noong una itong inimplementa, habang bahagya ring umakyat sa 25.10% ang kanilang kaalaman sa mga konseptong nakapaloob sa programa. Gayunman, malaking hamon pa rin sa mga pamilyang Pinoy ang pag-adapt sa kulturang ito. Bunsod pa rin ang nakagisnang gender norms at kakulangan ng partisipasyon ng mga lalaki. Pero para sa STC, malaking hakbang pa rin ito para tuluyang buksan ng mga Pilipino ang kanilang isip sa usaping sexualidad. Inilunsad ang Power Up Girls program upang hikayatin ang aktibong partisipasyon ng mga magulang sa pagprotekta sa karapatan ng kanilang mga anak na babae. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
The better news para sa mga taga-BARM dahil nagpapatuloy ang DSWD sa mga hakbang kontra sa malnutrisyon sa ilang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao. Isa na rito ang 180-day feeding program para sa mga bata at kanilang mga magulang sa mga piling lugar sa Regions 9, 10 at 12. Ang mga detalye ihahatid sa atin ni Mika Ariara. Ipinagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Bangsamoro Umpungan sa Nutrisyon o Bangon Program sa mga piling lugar sa Region 9, 10 at 12 sa Mindanao. Sa pamamagitan ng 180 na araw na community feeding program, nakatatanggap ng masustansyang pagkain ng mga bata at mga ina upang mapabuti ang kanilang kalusugan at nutrisyon. Target ng programa na mabawasan ang mga kaso ng stunting at malnutrisyon sa mga apektadong komunidad ng BARM habang pinalalakas ang pangkalahatang kalusugan ng mga bata. Kaugnay ito ng layunin ng pamahalaan na mas mapalawak pa ang mga programa para sa kapakanan at maayos na paglaki ng mga kabataang Pilipino. Bukod sa feeding program, mayroon din mga sesyon ukol sa tamang nutrisyon at iba pang health interventions para sa mga benepisyaryo. Matatandaan noong April 27 pa sinimulan ang programa sa mga piling bayan sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao o BARM. Para sa DZRH TV, ito si Mika Ariar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Davao de Oro dahil nakatanggap ang mga magsasaka ng bayan ng Mako ng mahigit 9,000 supply ng pananim tulad ng kakao, kape, jackfruit, durian at lanzones. Ang iba pang detalye sa report ni James Galange. Namahagi ng 9,000 pananim ang provincial government ng Davao de Oro sa 166 na magsasaka sa bayan ng Mako, kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folks Month. Ayon kay Chief of Staff Anesito Torrejos, prioridad ng pamahalaan na masuporta ang mga magsasaka para makamit ang kaunlaran ng komunidad. Kabilang sa may pinamahagi ang mahigit 5,000 buto ng kakao, halos 2,000 coffee bean, 350 jackfruit, 1,250 buto ng durian at 250 pananim ng lansones na siyang likas na itinatanim sa rehiyon. Dagdag pa ng mga otoridad, bukod dito ay makakatanggap din ng mahigit 600 bag ng farm materials tulad ng mga fertilizer, dolomite at mga delata ng vegetable seed. Samantala, una nang nilino ng gobyerno ng mga benepisyaryong magsasaka ay nakarehistro sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBA upang matiyak ang mga kwalipikadong makakatanggap ng ayuda at iba pang serbisyo. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng palakasan, matagumpay ang pag-host ng Pilipinas sa One Youth League na ginanap sa SM Mall of Asia Arena. At sa pagsasara ng torneo, 2 gintong medalyang nasungkit ng mga pambato ng bansa. Basta sa balitang sport, ihatid yan sa atin ni Match Point, Mili Borja. Nagpakitang gilas ang mga future ng Philippine Karate matapos magpasiklab ang national team sa huling araw ng Karate One Youth League nitong linggo sa SM Mall of Asia Arena. Matapos mabigong makakuha ng medalya sa unang 3 araw ng torneo, bumawi ng todo ang Team Philippines sa ilalim ng Under 14 Division matapos makalikom ng 2 gintong medalya upang pangunahan ng kabuuang 6 na medalya ng bansa. Unang nagbigay ng ginto si Katleya Elaine Bustamante matapos talunin si Anna Jovic ng Australia with 6-2 sa Under 14 Kumite 47 kg finals. Hindi lang ginto ang naiuwi ng Pilipinas sa naturang dibisyon dahil nakakuha rin ng bronze medal si Kailani Vergara. Samantala, nakuha naman ni Francis Earl Jude Abundo ang ikalawang gintong medalya para sa bansa matapos luminahin si Juan Azli Juan Zoraimi ng Brunei with 7-0 sa Under 14 Kumite Male 40 kg final. Bukod sa 2 gold medalists, nag-uwi rin ng silver medal si Nadine Montalvo at Alexa Ballesteros sa Under 14 kata events. Habang bronze naman ang nakuha ni Asiana Sabote sa Under 14 Kumite Female 42 kg category. Matapos ang matagumpay na hosting ng torneo, naghahanda na rin ang Karate Pilipinas para sa muling pagdaraos ng Karate One Youth League sa susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pageant, formal lang ipinakilala ang mga kandidatang kalahok ng first ever edition ng Miss Grand International All-Stars. Ang pagpapasiklab ng 5 pambato ng Pilipinas, tutukan sa Showbiz Report na ito.
Nagsimula na ang puksaan sa unang edisyon ng Miss Grand International All-Stars. Opening ceremony pa lang, pasiklaban na talaga ang mga pageant title holder mula sa iba't ibang panig ng mundo na pinagsama-sama sa kompetisyong ito. Pinamagatang Welcome All the Stars to Bangkok, si Miss Grand International 2024 CJ Opiaza ang nag-host ng show. Mula swimsuit hanggang evening gown, talagang all out ang 5 pambato ng Pilipinas na sina Gazini Ganados, Imelda Schweighardt, Kaylin Pantrajano, Alexia Nunez at Fushaan Ravena. Kasunod naman niya isinagawa ang sashing ceremony sa pangunguna ng presidente ng MGI organization na si Mr. Nawat Itzaragrisil. At matapos ang Welcome All the Stars to Bangkok, kinabukasan ay bumisita rin ang mga kandidata sa historic Wat Arun. Samantala, sa May 27 and 28, kasado na nga ang preliminary round ng kompetisyon kung saan bukod kay CJ Opiaza, kabilang din sa host si reigning Miss Grand International Emma Mary Tiglao at Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Habang sa May 30 naman, makikilala na ang kokoronahan bilang kauna-unahang Miss Grand International All-Stars Queen. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories. Sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.